balik tanaw tayo mga boss. Ito nga po yung tatlong Japanese na nakatikim ng malayulandang hagupit na kamao mula kay Cuadro Alas Janariel Casimero. Tirahin na natin ito mga boss, February 16, 2019. Matapang na nagtungo itong Japanese na si Kinya Yamashita dito sa bansang Pinas para nito wasakin si Janariel Cuadro Alas Casimero sa harapan ng kanyang mga kababayan. Subalit sa kanilang naging salpukan nga po mga boss ay kabaliktaran ang nangyari dahil round 6 lamang ang itinagal ng Hapon sa kamay ng ating pambato na si Janariel Cuadro Alas Casimero. Nang matamaan nga po itong Japanese ng isa sa mga pamatay ng ating pambato ang kanyang rumagasak na right uppercut. Na dito nga sa tagpong ito mga boss ay sobrang duguan itong Japanese boxer na si Kinya Yamashita. Na matapos naman matikman nitong si Kinya Yamashita ang kanyang mapait na pagkatalo na tipong mapait pa sa Red Horse mga boss na walang lamig, ay muli nga pong bumalik sa bansang Japan itong si Kinya Yamashita. At doon nga po niya ikwininto sa kanyang mga kababayan na natikman nga daw nito ang mapait niyang pagkatalo sa kamay ng ating pambato na si Janariel Cuadro Alas Casimero. Sinabi pa nga po nitong si Kinya Yamashita mga boss ay kakaibang nilalang araw itong ating pambato na si Cuadro Alas. So dito naman tayo ngayon sa isa pang Japanese na nakatikim ng malayulandang hagupit na kamao mula kay Cuadro Alas Janariel Casimero. Ito nga po yung madalas nating maririnig mga boss na nang bugbog kuno kay Naoya Inoue sa kanilang sparring December 3, 2022. Ito ang kauna-unahang akyat ni Cuadro Alas Casimero mula sa pagiging WBO Bantamweight Champion. Umakyat nga po ito sa Super Bantamweight Division ang 122 pounds. Na dito nga po nakabanggaan ni Cuadro Alas Casimero mga boss ang dating WBO Super Bantamweight World Title Challenger na si Ryo Akaho. Nasa mga panahong ito mga boss ay WBO Super Bantamweight rank number 8 nga po itong si Japanese Ryo Akaho. Dagdag pa dyan ang kanyang karanasan sa pakikipag-sparring nila Nonito Donaire at Naoya Inoue. Kaya naman masasabi talaga natin mga boss na matindi rin itong nakalaban ni Cuadro Alas Casimero. Dito nga sa unang round pa lang mga boss ay naging mainit na kaagad ang kanilang salpukan. Pagsapit naman ng round 2 kung saan kasagsagan nga po ng kanilang digmaan ay bigla nga pong huminto sa laban itong si Ryo Akaho. Dahil umano ay nahihilo nga raw ito sa mga suntok ni Casimero o kanyang iniinda ang kanyang masakit na batok kuno. Kaya dito na nga po nagkaroon ng kauna-unahang drama na pinamagatan nga po itong drama sa Paradise City Hotel, South Korea. Makalipas naman ang ilang linggo mga boss ay lumantad nga po itong si Ryo Akaho sa social media. Sabay inamin nga po nitong si Ryo Akaho mga boss na di nga raw niya talaga kinaya ang mga kamao ni Cuadro Alas Casimero. Na ayon pa nga po rito kay Ryo Akaho mga boss ay nabasag nga raw ang kanyang panga. Pero nung nasa itaas nga po ito ng luna ay batok po ang kanyang iniinda. Kaya naman ay drama talaga itong si Kuya. Ito naman mga boss ang pangatlong Japanese na pinarusahan ni Cuadro Alas Casimero sa kanyang baluarte mismo sa bansang Japan. Na ito nga ay si dating IBF Super Bantamweight World Champion Yukinori Oguni. Kung saan ay ito nga po yung pangatlong Japanese na huling nakalaban ni Cuadro Alas Casimero. Bagamat nauwi nga po sa tabla ang kanilang salpukan mga boss. Pero katulad nila Kinya Yamashita, Ryo Akaho ay nagsalita rin itong si Yukinori Oguni sa bansang Japan. Na ayon nga po rito sa kwento ni Yukinori Oguni mga boss ay akala nga raw nito nakatapusan niya na ang ibig sabihin nga po nitong si Yukinori Oguni mga boss, akala nga raw nito ay katapusan na ng kanyang buhay. At aminado rin itong si Yukinori Oguni na hindi daw niya talaga kaya ang kamao ng ating pambato na si Cuadro Alas Casimero. So ito nga po yung tatlong Japanese mga boss na nakalaban ni Cuadro Alas Casimero. At ito rin yung tatlong Japanese na dating mga ka-sparring ni Naoya Inoue. So hanggang dito na lamang muna ang ating kwento mga boss. Maraming salamat po.